Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. Mga kabayan, alam nyo bang sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman sumipot si Sara Duterte sa NBI investigation patungkol sa naging pagbabanta at pagmumura niya sa ating President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at sa House Speaker Martin Romualdez. Kung ating babalikan ay una siyang in-invite ng NBI nung nakaraang Disyembre 2, pero hindi siya sumipot, kaya na-move ang investigation ngayong araw. Pero again, hindi pa din siya sumipot. Well, what can we expect from someone who thinks they are above the law and who thinks they are the law? At ano na naman kaya ang mga dahilan niya kaya hindi siya sumipot? Let's watch the details from ANC News. Sabi ng lawyer ko, no, hindi naman daw kailangan na magpakita or mag-appear sa patawag ng NBI, sa subpoena ng NBI. Pwede nang mag-position paper, pwede nang magbigay ng letter, pwede nang magbigay ng affidavit. So yung mga options na yon available sa akin. For December 11, mainly because manggagaling ako niyan sa Masbate, meron kaming mga Thanksgiving activities sa opisina at kailangan ko bumalik dito sa Davao City para maglibing. So yan ang kanyang mga dahilan. Anyways, mga kabayan, kung hindi nyo pa alam, just recently ay namatay ang uncle ni Sara Duterte na si James Zimmerman na kapatid ng kanyang nanay. Anyways, dahil nga no-show si Sara Duterte, nag-press conference na naman ang NBI about this and dito ay binasa ni NBI Director Santiago ang nilalaman ng letter na pinadala sa kanila ng lawyers ni Sara Duterte. Let's watch the news from GMA News. Kung babasahin po natin ito, basahin ko ng diretso, no? Okay. We thank you for your letter dated 02 December 2024 in which you summarize the factual antecedents and expounded on the subject matter of your investigation. In your letter, you confirmed among others that your investigation involved our client press conference on November 23 and in October 2024 it was initiated motu proprio after the Executive Secretary issued a statement referring to the Presidential Security Command and alleged active threat on the President for immediate and appropriate action, and two, by the directive of the Secretary. With due respect, we just state that obvious that the Honorable Secretary of Justice is this office administrative superior, head of agency and the President's alter ego, while the Honorable Executive Secretary is the President's chief alter ego. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her cooperation with the office and her desistance from appearing and giving any statement on December 11 today, 2024. Ganun po ang pagkaka-relay sa amin. At ano naman kaya ang masasabi ng NBI about Sara Duterte's letter and behavior? Well, at least ibinalik naman ni BP Sara yung courtesy na ibinibigay namin sa kanya. Ibinalik niya naman by sending lawyers and denying that she committed threats against the life of the President. So, ayun. Sabi nga, respect begets respect. Nare-respeto namin si BP, narespeto niya naman kami. By sending a lawyer and advising that she will no longer appear, instead, she just vehemently deny the accusation hurled against her.
Ewan ko mga kabayan, pero ako personally, since the start, ay dubious talaga ako sa NBI. Biruin mo twice na nilang in-invite si Sara Duterte for investigation, pero hindi sila sinisipot. Tapos heto ngayon sasabihin ng NBI that Sara Duterte respected them by sending them a letter telling that she denies the threats she made to the president? Hala, saan ang respect dun? At kung pwede naman palang magpadala na lang ng letter, ay bakit kailangan pa ng investigation? At saka in the first place, bakit kailangan pa imbestigahan ng NBI yung threat ni Sara Duterte? Kila President BBM? Malinaw naman na si Sara Duterte mismo yon, hindi AI. At very clear naman na talagang pinagbantaan niya sila. President BBM doon? Dapat nga dyan hulihin na yan agad. Kung sa ibang bansa yan huli yan agad, wala nang dapat pag-usapan. Tsaka naalala niyo ba yung sinabi ng NBI before na kaya hindi nila agad hinuli si Sara Duterte ay dahil Vice President siya ng Pilipinas? Hindi ba malinaw na VIP treatment yan? This time, out of courtesy, masasabi natin, out of courtesy, due process, hindi po namin agad inaresto si Vice President dahil siya ay Vice President, napakataas na opisyal. So we are giving her chance. Anyways, let's continue to hear what the NBI said in their press conference and kung ano ba yung consequences ng hindi pagsipot ni Sara Duterte. And kung gusto nyong malaman kung bakit para sa akin ay dubious ang NBI, then please watch until the end of this video para malaman nyo. Our laws, we are mandated to step in and investigate threat sa Pangulo, First Lady, down hanggang sa Chief Justice. Ibinabalik niya lang sa akin yon, but then she did not specify kung sino tao nagtetret sa kanya. Wala siyang isinama na proof kung ano yung threat na yon. Ibinalik niya lang sa amin na yung sinasabi ko na we will investigate, but then yung hindi niya pag-appear hindi siya nakipag-cooperate para malaman namin kung sino nagtetret sa kanya, no? Kasi wala namang specific maaaring magtanong kayo, bakit itong threat ni BP sa presidente iniimbestigahan nyo? Siya mismo nagsalita, kasi si BP mismo ang nagsalita nun. Alam namin kung kanino nanggagaling ang threat. Whereas yung threat kay Vice President, hindi namin alam kung sino yung nagtetret sa kanya. At siya lamang ang makakapagbigay sa amin ng information regarding that matter. Yung threat tungkol sa buhay niya, hindi naman kami titigil din ng pag-iimbestiga. But then, wala kaming concrete nga na evidence na siya ang na-threaten . So, alam niya kung sino nag-threat sa kanya. May proof ba tayo? Yung mga ganon, yun ang mga kailangan namin kay Vice President. But then, we will go over nung reading between the lines kami. Paano ba siya na-threat? Sino ba nag-threat? Ano bang mga circumstances ang sinasabi niya na na-threaten siya? So, ganun po kahirap lalo ang aming gagawin na investigation about the threat on her. Remember na ilang aspect ang iniimbestigahan sana namin. But then, parang she refused na to cooperate with us. Hindi na namin maimbestigahan thoroughly. Katulad yung threat sa kanya. Gusto namin maraming kaming itanong sa kanya. Binabanggit niya lamang general accusation na 6 months ago ay natetret na raw siya. Walang definite na sino ba, paano. Ganun po. Hindi siya nag-cooperate para bigyan niya kami ng konting information lamang na kami na magbi-build up nun sana, no? Kung may konting information from the Vice President, kami na magbi-build up nun, kami na magkakalkal nun. Kaso wala . That said, our client vehemently denies having made any threat constituting great threat under Article 2A2 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, terrorism or other punishable under RA number 11479. So, yun po. Dinideny daw ng client nila. Actually, the person speaking here is the lawyer. It's not
the Vice President. But then, it has her conformity, therefore, tama, gusto niya yung sinasabi ng lawyer niya. Ganun po ang implication nun. Yes, sabi ko na nga sa inyo, the letter is signed by the law office and with conformity of the Vice President. It is not the sworn statement that we are looking for or the counter affidavit that we are looking for. Mas maganda sana kung counter affidavit because counter affidavit ay siya ang affiant, siya ang nagsasalita. No? Whereas ito, ang nagsasalita dito ay ang kanyang mga lawyer, nag-conform lamang siya dun sa sinasabi ng mga lawyer. Sabi ko sa inyo, we will now start from this day on, mag-i-start na kami, mag-collate, mag-uupo kami ng aking mga panel of investigators. Mag-umpisa na po kami. In the interim, habang kami nag-uusap-usap, biglang sumulat, biglang dumating si VP Sara, we will welcome her. Gusto niyang mag-submit ng counter affidavit. Oh, Director, napag-isip-isip ko, gusto kong mag-submit ng counter affidavit. Thank you, ma'am. Diba? But then, we will now proceed. With or without, we will proceed. And sabi ko sa inyo, promise ko, by early January, we will have our fact-finding resolution, our recommendation, at ipapasa na namin sa Department of Justice. Sa akin lang nanggaling yun na while we are studying this for that period, no, itong hanggang end nitong December, ay biglang dumating si BP, welcome po. Pero wala kaming hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi. Wala po. Akin lamang po yun, kadugtong po yun ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. At meron pa palang another chance si Sara Duterte to explain herself. I really don't understand talaga why there is a need to explain herself. Napakalinaw naman yung threat na ginawa niya. Yun talaga maliwanag pa, sa sikat ng araw yan, at buong mundo nakakita at nakarinig niyan. Yung sinasabi ni Sara Duterte na merong threat sa buhay niya. Yan talaga ang bogus. Kasi kung may threat talaga sa kanya, dapat reported na yan sa PNP or sa NBI a long time ago. Ayaw niya lang talagang humarap at makwestiyon ng NBI dahil for sure the investigation will not be in her favor. Lagi siyang naghahamon noon na imbestigahan siya at mag-file ng kaso against her, pero ngayong may investigation na ayaw naman humarap. Kaya wala na talagang credibility itong si Sara Duterte. Now, pakinggan naman natin ang mensahe ng NBI sa kanya. Siyempre, sabihan natin si ma'am na mag-appear, no? Kasi alam mo, ako bilang judge, bilang dating pulis, lagi kong sinasabi, ang kaso, hinaharap, hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang harapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. No? At sana maintindihan din ng ating mamamayan na ayun, lahat ng problema hinaharap, hindi tinatakbuhan yan. Lahat ng akusasyon sa iyo, hinaharap yan, hindi mo tatakbuhan yan. Ganun po. Nakita na ninyong lahat, nakita ng taong bayan how we accommodated our Vice President. Talagang parehas kami, lahat ng tsansa binigay namin, pero ayaw niya, wala kaming magagawa. No? We extended to her due process, the courtesies, everything. Pero ayaw niya talaga, on advice ng kanyang lawyers, wala tayong magagawa. Gusto ko yung mensahe na yan ng NBI kay Sara Duterte at sana nga ay masabi nila yan sa kanya with all conviction and authority. Now bakit ko naman nasabi na dubious ang NBI? Kasi sa kanila na din mismo nanggaling na sobra-sobra ang courtesy na binibigay nila kay Sara Duterte. Kung no one is above the law, then the law enforcers themselves must be the one to uphold that. Tsaka dubious sila dahil para silang namamangka sa dalawang ilog, both with the Dutertes and with the administration. Sa nakikita ko kasi ang NBI ay pinapakita at sinasabi nilang
They want Sara Duterte to be held accountable. Pero on the other hand, ay maluwag naman sila sa kanya. Tsaka kung naaalala nyo yung time na nagtatago si Kibuloy, di ba ang NBI ang unang pinadala sa compound ni Kibuloy sa Davao para hulihin siya? Pero di ba hindi siya nahuli ng NBI? Nag-raid sila kunwari sa compound. It was a really peaceful raid pero no result. Kasi pala pro-Kibuloy ang NBI dahil tumatanggap sila ng pera kay Kibuloy. And alam naman natin na kung pro-Kibuloy yan, ay pro-Duterte din yan, and vice versa. And this is why I don't completely trust the NBI. I actually made a video about this which I've put in the description below, so please watch that one mga kabayan. Now, pakinggan naman natin ang mensahe ng NBI sa Filipino people. With all the evidence we have in hand, plus the interviews, plus the cooperation of other people, plus this one, pag-uusap-usapan namin yan nung aking mga magigiting na abogado, matatalinong abogado ng NBI, at siguro by early January, we will submit our recommendation, our report to the Department of Justice, the prosecutor's office. Alam nyo, mas mapapadali ang trabaho kung si ma'am ay nag-appear sa amin, nasagot yung aming mga katanungan para sa kanya, mas mabilis ang trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo, with this letter, with the clippings on hand, with the interviews we had, i-collate namin yan lahat at nakita nyo, almost 2 weeks or 3 weeks kaming mag-uusap-usap para makaformulate ng isang report recommendation na parehas sa lahat ng involved dito sa insidenteng ito. Lagi ko namang sinasabi sa inyo, we are only mandated by our law. Yung Republic Act 10867 na minamandate ang NBI to step in whenever there is threat to the President, Vice President, down sa Chief Justice. So, at ito naman na siguro nakikita nyo naman, lagi tayo nagkakausap tungkol this case, ay talagang pinipilit ko na ipaliwanag sa inyo, sa taong bayan, kay Vice President, that the investigation will be impartial. Dahil kami talagang yung katotohanan lamang ang palalabasin namin. Kami mananatiling NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan, ng lahat ng tao. So, hindi natin siya masisisi kung ganun ang pag-iisip niya, but then kami nananatili, malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan, walang pinoprotektahan. Ganun po. Serbisyong totoo lamang.